Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Wednesday morning. Grabe ang mga news natin. Ang daming lumabas na news kaninang madaling araw. So ayan, mag-update tayo ngayon, mga loads, no? So gravities. So ito ang ating day sa ating crypto bubble. Medyo pulahan. Meron mga 2 digits, XRP 3.7. Negative, no? Ondo. Pa ba yung mga ano natin? Saan yung Doge? Walang Doge. Ito, saan yung Doge? SHIB, no? Medyo puro drop, mga idol. Kulay pula. Sa day ito, Pero sa, ito yung SHIB pala. Sa hours, medyo nakaka-recover na. No? Medyo nag-green na. No? Pero wala pang mga 2 digits. Puro mga ano pa lang. Mga idol. Puro mga 1, 0 point something. So, ganyan yung ating recovery ngayon. Kung titignan natin yung XRP, grabe to. Ayaw pang bumaba. Hanggang dito pa rin siya, mga idol. So, alam nyo, itong ano natin, itong XRP natin, mukhang seryoso to na from $2, no? $2 talaga yung kanyang support, mga idol na malupit, no? $2 tapos 2.3. Hindi, 2.6 pala. 2.6, no? Mga ganyan yung kanyang resistance, mga idol. At ang Bitcoin nasa 104 ngayon. Medyo nag-drop din siya, no? Downtrend, I mean, no? Hindi naman drop, no? Downtrend yung tawag natin dyan. So, ayun yung ating mga chart ngayon. At yung mga news natin, bago tayo mag-start, syempre alam nyo na, palike mo na ng ating video. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, update news, trending news sa ating crypto, and then mga trending news sa ating X o Twitter, or former Twitter. Ayun yung mga news natin, no? So, subscribe na kayo sa ating channel. No, so punta muna tayo sa trending news. Grabe. So sabi dito, bago umalis si Trump sa G7 na meeting kahapon, sabi niya, publicity seeking President Emmanuel Macron. So ito yung comment ni Macron. On France mistakenly said that I left the G7 summit in Canada to go back to DC to work on a ceasefire. Sabi niya, no? Sabi daw ni Emmanuel Macron, nagmamadali daw akong umalis at pumunta sa saan ba yun? DC para asikasuhin ko yung ceasefire. Pero mali daw yun, mga idol, no? Between Israel and Iran, no? Wrong, sabi niya. He has no idea why I am now on my way to Washington. But it certainly has nothing to do with a ceasefire. Much bigger than that, sabi niya, much bigger than that. Whether purposely or not, Emmanuel always gets it wrong. Stay tuned, sabi niya. So hindi raw siya nag-work sa ceasefire, mga idol. Ayaw niya nun. Ito yung pinost niya ngayon lang, no? Ngayon, ito yung pinakabago niyang post sa si Donald Trump. Ito mismo yan sa Truth Social niya. Unconditional surrender, mga idol, no? So, parang nagpapahiwatig na si Donald Trump. Sabi niya dito, ito yung mabigat yung sinabi niyang comment niya rito sa kanyang Truth Social Sabi niya rito, we know exactly where the so-called supreme leader is hiding. Sabi niya, alam namin kung saan nakatago yan, no? He is an easy target, sabi. But it's safe there, no? But it's safe there. We are not going to take him out or kill, sabi niya, no? We are not going to kill him out, parang ganun yan. At least not for now. Patay tayo dyan, at least not for now. But we don't want missile shots at civilians or American soldiers. Our patience is wearing thin. Thank you for your attention to this matter, mga lodi, no? So, mukhang hindi na may iwasan atang makialam ni Trump. Mga idol, ano masabi nyo rito, no? Pero sa mga comment na ganito ni Trump, mukhang hindi natatakot ang Iran, mga lods, no? Sabi dito, Iran isn't scared of the US. Sabi dito, Iran media, si Mahmoud Navaldbian,
Deputy Chairman of Iran's National Security and Foreign Policy Committee, issued a stark warning to the United States. Striking American base is far easier for us than hitting Israel. Sabi niya, no? If the US plans any aggression against Iran, it must first prepare 50,000 coffins for its forces. Do. So sabi niya rito, mga idol, no, kung planin nyo atakihin kami, magandaan na kayo ng 50,000 na kabaong. Sabi, grabe, tapang, no? There's also a plan for Diego Garcia base and bombers. Ayan, no? So, hindi sila takot, kumbaga, sabi, no? Grabe. So, ito, nakita ko to, mga idol, itong picture na to. Sabi dito, it's not AI. No, this is Tel Aviv, sabi, mga idol, no? So ito daw yung lugar na yun sa Israel, mga lodi, no? Alam niyo, naalala ko dito, sino nakapanood ng ng Hunter x Hunter, yung Chimera Arc, Chimera ba yun, yung mga ant? Sino nakapanood nun, mga idol, no? Kilala niyo si Seno Soldic? Naalala niyo yung bumaba si Chairman Netero tsaka yung lolo ni Kilua, 'di ba? Dun sa may base ng ng hari. 'Di ba? Yung Dragon Dive tawag dito ni Seno Soldic eh. Yung pinaulanan niya ng para mga meteor ng NEN, yung palasyo ng ant, 'di ba? Parang ganyan yun. Dito may dragon, no? May dragon diyan, no? Andiyan si Seno tsaka si Chairman Netero. Kabagsak sila. So dito si Pito nakaupo, oh. Ayan yung naalala ko dyan eh. So ayan, grabe, no? Tapos, ito yung itsura ng air traffic over the Middle East right now. Shows almost no flights over the target area. Let the war begin, sabi. So, ganito mga idol, no? So, dito yung Israel, Iran. So, wala munang mga eroplanong dumadaan dyan, mga lods. Kasi nga, batamaan ng Dragon Dive. Batamaan ng Dragon Dive ni Seno Soldic, mga idol eh. No? So, ayun yung nangyayari. Ito naman, magki-crypto news na tayo, grabe. Ito yung pinakamainit na news ngayon. Siyempre, yung Genius Act Bill, no? So, napasa na siya, no? We are... Hindi, ito, tapos na eh. Ito kasi, saan ba yun? Yung latest. Refresh natin. So, napasa na yung Genius Act Bill. No, ayan. Genius Act passed. Document reveals what it means for RLUSD. So, mamaya yan. Dito muna tayo kay Treasury Secretary Besen. No, recent reporting projects that stablecoin could grow into a 3.7 trillion market by the end of the decade. That scenario becomes more likely with passage of the Genius Act, no? Sabi. A thriving stablecoin ecosystem will drive demand from the private sector for US treasuries, which back stablecoins. This newfound demand could lower government borrowing costs and help rein in the national debt. It could also on-ramp millions of new users across the globe to the dollar-based digital asset economy. It's a win-win-win for everyone involved, no? So, dito nga sa news na to, in-expect ko magpapump yung market, pero hindi nagpump yung market mga idol. In-expect ko talaga, sabi ko, madaling araw, mapapasa to. So, alam ko mga 4:30, mga alas 5 na madaling araw to mapapasa. So, inisip ko, sabi ko, nako, mukhang bukas maganda yung market. Mababa ngayon, tas bukas maganda. Inisip ko kagabi. Pero pagkagising ko kanina, wala. Mas nag-drop pa. No? The private sector, the treasury, and consumers, these are the fruits of smart pro-innovation legislation. Maski si Brad Garlinghouse nag-post dito, mga idol. For years, crypto companies have been calling on Congress to pass crypto legislation and set rules to the road. This is the first major financial bill since Dodd-Frank, the first crypto bill to pass in the Senate, which now moves to House. A truly historic moment. Thank you to Senator Tim Scott and many more for their leadership. Pansin nyo,
Yung mga pinasalamatan ni Brad Garlinghouse wala si Senator Loomis, no? Sabi nga dito, not Senator Loomis, sabi niya, no? Anong reply to? Kasi hindi nga pala pumayag makipag-meeting yun, mga idol, no? Truly historic, Brad, sabi ni 24 Hours Crypto, no? Years from now, when we look back at this chapter in financial history, people will realize just how pivotal this moment was, not just for crypto, but for the modernization of the entire global financial system. For too long, innovation has outpaced regulation, leaving both companies and consumers in limbo. This is more than a bill. It's a signal that the US is finally stepping into the future with clarity, accountability, and vision. Thanks to you, to those who never stop pushing, mga idol, no? So maraming nagsasabi dito, syempre, RLUSD, ganyan-ganyan, kasi talagang kung titignan yung RLUSD, sila yung parang suitable, no? Dito. So sabi nga dito ni Smoke, mga idol, no? Ito na. The Genius Act passed document reveals what it means for RLUSD and XRP. RLUSD gains credibility, no? Ayan. The new law requires stablecoins to meet strict reserve and audit standards. RLUSD is expected to comply, making it more attractive to institutions. XRP utility increases, no? Kasi once na ginagamit mo yung RLUSD, parang ang magiging piece mo dyan is XRP. So, nag-i-increase yung utility niya. RLUSD runs on the XRP ledger. Every transaction burns a small amount of XRP, reducing supply. As RLUSD adoption grows, so does demand for XRP. No? So, once na ina-adapt mo yung RLUSD, yung demand ng XRP, dahil nagbe-burn siya ng small amount ng XRP, so, nare-reduce yung supply, nauubos. No? So, kung maraming mag-a-adapt, maraming gagamit ng RLUSD, maraming mababurn ng XRP. Ganun lang yun. Regulatory clarity for XRP. While XRP isn't a stablecoin operating within a regulated system, will strengthen its case as utility token. No? Utility token po yung XRP. Better position versus CBDCs. With clear rules in place, RLUSD and XRP can compete more directly with central bank digital currencies for institutional use. Oh, yun, grabe, no? So, kaya nga in-expect ko, pag napastong bill na to, magpapump hindi lang sa XRP, halos dapat buong market no? So, kaya lang, hindi nangyari. Siguro dahil dito sa mainit na, kumbaga parang pinipredict kasi ng mga tao na sasali na yung US mga idol. So, dun pa lang sa news na yun, medyo kumbaga, nagkakaroon na ng FUD. 'Di ba? Ayun yung naisip ko dito, mga idol, no? At eto, taragis yan, panoorin natin to. Isa to sa mga malulupit na news ngayon, Pakinggan natin tong sutoy na to, Na? Eto, si Crypto Chiquito Chupul, mga idol, nung nakaraang video na play natin nung mga nakaraang news, eto yung nagsabi na, nagbenta ako ng $100,000 na halaga ng XRP para bumili ako ng SEBEC. Mga ganun siya, di ba? Napakalupit ng SEBEC. Napakatindi nito. Ito ang susunod na magiging gagawin kayong milyonaryo ng SEBEC na to. Sabi nito ni Chiquito. Ngayon, ano yung sasabihin niya ngayon, mga idol? Napakinggan natin to si Sotoy. I just had to sell over $100,000 worth of my ZBEC. I sold everything. Everything is gone. Simply for this one reason. The founder of ZBEC is a serial rugger. And I can't hold a coin that the founder behind the scenes is just known for basically rugging projects. So ito si Sotoy, mga lodi. Nung una, nanghihikayat siya na bumili ng SEBEC, ibenta nyo daw yung XRP nyo para bumili kayo ng SEBEC. Ngayon, binenta niya na lahat ng SEBEC niya. No? Kasi ang reason niya, ganyan, kasi daw yung developers ng SEBEC, kilala para sa mga nagra-rug pull na project. Tas ngayon, sinabi niya na nagsisisi siya, binenta niya yung XRP niya.
Ito daw yung last project ng developers na yun, yung Move. No, check nga natin yung Move, kung ano yung tsura ng Move. Ito ba yun? Hindi ko alam kung ito yun eh. O, ito nga siguro. O, kasi naka-max to eh. Oh. So, drop, 'di ba? From 42 pesos to 7 pesos, ganyan yung itsura. No? So, ngayon, sabi nito ni Chiquito, mga idol, nagsisisi daw siya, no? Ayan, sabi niya dito. Kasi sinasabi niya na hindi raw siya naniniwala na magiging partner ng XRP yung Zebek, samantalang nung unang video niya sinasabi niya once na naging partner to ng XRP, yeah man, ang lupit nito man. Alam niyo na mga idol, no? So hindi porkit maraming kunyari, lalo na yung mga mukhang mayayaman na influencer tulad nito ni Shutoy. Kasi pag tinignan mo yung page nito, maraming video yan na nagpo-post siya na na big time siya, no? Ayan, tapos meron pa yan no, nag-aano pa siya, kotse niya, ganyan. Tapos pag sinabi niya na bumili kayo ng Zebek man kasi magpapayaman sa inyo tulad ko, naka-Ferrari ako. Di ba? So ano nangyari ngayon? Paano na yung mga nahikayat niya na bumili ng Zebek? No? Eh di sasabihin niya yun, bumili ako sa Zebek nung nasa taas eh. Ngayong bumaba yung Zebek, saka ako ibebenta. Di talo ako ngayon. Di ba? Talo ako ngayon kasi nung nag-post ka, sabihin na natin ito. 3 months. 1 month na lang. Kasi nung nag-post ka, yung Zebek nandito, bumili ako dito, umasa ako sa sinabi mo na natataas yung Zebek eh. Ngayon, nag-drop yung Zebek. Nag-drop siya. Di pag binenta ko yung Zebek ko, talo ako. 'Di ba? So, kanino napunta? Naging liquidity tuloy kayo nito ni Sutoy. Malamang, nung pagkasabi niya na bumili kayo, bili kayo. Tapos, nung tumaas yung Zebek, nag-withdraw na siya doon. Tapos, sa kanya sinabi na, oy, naku, ano pala yung Zebek? Ayoko pala dyan kasi nagra-rug pull yung developer niyan. Di naipit ka na ngayon. 'Di ba? So, eto yung isang reason para yung lagi kong sinasabi na do your own research bago kayo mag-place ng asset nyo sa isang coins. No, bago kayo bumili ng coins. Kasi pera yan mga idol, pinaghihirapan niyo yan. Gusto niyo lang bang ibigay dito kay Chiquito yung pera niyo, halimbawa lang, na ginawa niya kayong liquidity? 'Di ba? So, do your own research mga idol, no? Huwag kayong, lalo na sa mga content creator na parang kahina-hinala, no? Nakita ko pala yung mukha nito, wala na akong tiwala dyan, eh. Kasi marami sila, eh, di ba? Marami nagpo-post ng mga content creator na tungkol sa Zebek, eh. Parang sinishil nila yung Zebek, di ba? Sinasabi ko sa inyo, kasi marami rin sa mga comment section ko na, Zebek, idol, ganyan. Ayoko naman saktan yung damdamin nyo. Anong sinasabi ko? Siguro okay yan, ganun. Pero research pa rin kayo, di ba? Ganun sinasabi ko. Kasi yung iba, kapag binasag mo agad yung trip nila, magagalit na sila sa'yo. Di ba? Pero ito nga yung mga reason kung ba't ganun. Na kailangan nyo mag-search bago kayo mag-place ng bet o mag-place ng invest sa mga coins. Di ba? I-read nyo muna, pag-aralan nyo. Isipin nyo, ikaw ba naman magpe-place ka ng $100,000? Magkano yung 5 million pesos? Kailan pa tong Move? Matagal na to eh. Na hindi mo na search yan bago ka maglagay ng 100,000 dyan. Ito yung kausap ko si Sutoy Siyempre alam niya na yun. Mga idol, naghanap lang siya ng reason para umalis o mag-out at gawin kayong liquidity. Ganun lang yan. Di ba? So, ayan, ingat-ingat kayo Ayan yung pinakamasakit na news ko ngayon eh. Pero punta na tayo dito sa sa mga news na natin sa mga crypto, no? Coinbase is seeking SEC approval to offer blockchain-based stock trading. So, ito yung pinupush ng Coinbase ngayon.
If granted, it would allow Coinbase to offer tokenized stocks, putting it in direct competition with the retail brokerage Robinhood and Charles Schwab, no? Parang makikipag-compete siya dun, mga idol, no, sa dalawa na 'yon. So, pwede, ha? Ba't naman hindi? Itong ang dalawa pwede. Baka sa BitGet pwede rin. Big news. DDC discloses plans to raise 528 million to purchase additional Bitcoin. So ano to, bullish to sa Bitcoin, ha, mga idol, no? At eto na tayo sa mga na-cancel na ETF kasi meron dapat ma-approve ngayon yung Templeton, 'di ba? O sabi dito, Spot XRP ETF comes to Canada first kasi yung sa Canada na-approve, sa US hindi, no? Not the US. Purpose Investment is set to launch the first ever Spot XRP ETF in Canada on June 18, no? Ngayon, o mamaya madaling araw. Ahead of any US move, sabi, no? This, 'di ba, mas nauna pa sila, no, yung Canada sa US pagdating sa Spot ETF ng XRP. This is the same firm that launched the world's first spot Bitcoin and Ethereum ETF. Now it's XRP's turn, sabi, mga idol, no? So mamayang madaling araw to, at mamayang madaling araw, mga lodi, mamaya, no, ito yung mangyayari mamaya, mga lods, 8:30 ngayon, 'di ba? Mamayang gabi. So onting tulog lang. So mamayang madaling araw din to, yung ating FOMC. So umaasa ako kaninang pagising ko na magkakaroon ng volatility, at sa tingin ko positive, pero mali ako syempre, no, kasi negative, bagsak yung market. So mamayang gabi din naman, kaya lang hindi pagising kasi malamang magising ako nito ng madaling araw, magti-trade tayo nito, mga idol, no? So pero suggest ko sa mga bago lang, sa mga sa mga scalper, wag na kayo mag-trade. Kasi medyo magalaw yan, mga idol. Kahit mga veterans trader, nasusunog, no, pagdating ng mga ganitong event, lalong-lalo na yung FOMC. So, for sure, kasi mukhang hindi naman na gano, hindi naman nag-live si Boss Robo kagabi, Baka mamaya yun, madaling araw, no? Live ba siya kagabi? So hindi. So baka nga mamayang madaling araw magla-live si Boss Robo, mga idol, no? So 2 AM mamaya, kaabang-abang yan, mga idol. Nako. So eto na nga, no? Nauna yung Canada. So pero ito yung Franklin Templeton na na-delay, no? The SEC has delayed making a decision of the Spot XRP filing proposed by 1.4 trillion giant Franklin Templeton Spot ETF, no? So na-delay. Ito, mga lodi, no, mingo sa inyo, marami ng mga nadidelay na Spot ETF ay na apply, no, yung mga nag-a-apply sa ETF. Maraming nadidelay na pero hindi ibig sabihin na na-delay is na-cancel na, no? Na-delay lang ng time, no? Kumbaga nausog lang yung time, parang ganun. Hanggang kailan ba tayo maghihintay? O eto na, para malaman nyo, yung mga final deadlines ng US Spot XRP ETF, mga idol, no? Halos, eto, sakto to sa ko, saktuhan to sa aking time, no? Sakto sa plano ko, mga idol. Sa strategic plan ni Jeblo, no? Pasok to. Di ba? Kasi bear months to, Grayscale, October. So halos puro October to. 21 share October din, 18, 19 Bitwise October 20, Canary Capital October 24. Wisdom 3 CoinShare Franklin Templeton, no? Ang final deadline niyan is October 25. Will the SEC approve and Spot XRP ETF before October, or papasok pa dito talaga sa deadline? Ito na yung pinakadulo kasi, mga idol, no? Pasok 'yan sa aking sa aking timeline, mga idol. So sa mga naghihintay diyan, 'di ba? Ako, sabi ko sa inyo, pero do your own research, I'm not a financial advisor, alam niyo 'yan. Bodega lang tayo hanggang doon sa time, no, kung kailan tayo magpa-profit, no? Ayan, pasok na pasok 'yan, October, Ang galing, po. So ito naman,
Eto kasi yung marami pa rin kasing nagtatanong o naguguluhan doon sa part na nausog ng August 15 yung kaso ng SEC versus Ripple, no? What's going on? Sabi dito, no? Rather than your rushing the appeal, kasi yung iba nagmamadali, di ba? Rather than rushing the appeal, both parties have agreed to delay the appeal process until mid-August, no? So both parties kasi to mga idol, ibig sabihin pati yung Ripple nag-agree. O sige, sa August 15 na lang natin boss ganun O pare, 15 na lang So both parties yung nag-agree, hindi lang mismong kumbaga inutusan sila na wala kayong magagawa, August 15 to. Hindi ganun, no? Talagang nag-agree sila lahat. With the SEC filing status report by August 15 potentially indicating backdoor negotiation or a larger settlement deal. Kumbaga may mas matindi pang nangyayari. Kaya pinili nila ng August 15, di ba? Hindi siya sa negative way, in positive way. Nagigets niyo ba? Strategy or stalemate. Stallment to. Stallment pala, sorry. Labo na ng mata ko, kailangan magsalamin This isn't just a delay. It could be strategic silence. Ripple has momentum, major legal wins, regulatory clarity spreading, global adoption rising. And now the SEC is slowing down. Something's definitely cooking behind the curtain, no? May nagluluto daw sa kabila ng kortina, no? Sabi dito. Calm before the moon. Hindi calm before the storm, no? Hindi calm before the storm. Before the moon. This legal pause might be the final breath before the market explodes. Historically, XRP thrives on clarity and this delay signals something major is on the horizon. ETF talks global utility push settlement deal wherever it is. The charts are ready. The charts are ready. Ano ba naman yan? Dito, strap in XRP Army. This could be the last chapter before lift up. Market are watching. Institutions are loading. Retailers is waking up. Retweet, stays alert and hold. August 15 may just change everything. Sabi mga idol. Ang ganda nito. Ito kaya ang gawin kong sama sa thumbnail. No? So, ayun daw yan mga lods. No? So, huwag kayong malungkot dahil umabot ng August 15. Merong magandang reason yan. At both parties nag-agree. So, ibig sabihin, kasama sa plano yan ng Ripple. No? So, okay mag-alala. Pero do your own research Hindi ko sinasabing bumili kayo. Huwag kayong bibili, magbibenta o mag-hold dahil sa sinabi ko, mga idol. No? So, yun lang tayo dyan No? So, eto na. Eto naman si Dom, mga idol. Kasi si Dom, naging partner na to ng Ripple, mga lods, yung EasyPay. No? Co-founder siya si Dom. Ngayon ko lang siya nakita nagtitweet ng mga ganito. No, sabi dito, once we flip the switch, you will be rich. Sabi niya ganoon, sabi ko, ang lipit niya, ba't siya nagpo-post ng ganoon? No, pati itong 589 pinopost niya, yung switch pinopost niya. Di ba? Parang nagpaparamdam na si boss, si sir, no? So, ayan. Sa akin, ano lang to, mga idol. Ako, kahit naganti yung market, na-excite pa rin ako. No? Alam nyo naman, bodega lang tayo ng bodega. No? As long na nandito pa tayo sa below, o nasa range pa rin tayo ng $2, below $3, isa tong super fire sale, no? Sa XRP. Ganun lang yung sa akin, pero do your own research. Yun lang yung sa tingin ko, no? Sa tingin ko, pero pwedeng mali tayo, no? Pwedeng ito na yung top, ganun. Pero naniniwala ba kayo na ito na yung top, no? Kung nakikita niyo yung mga news na ganyan, di ba? So, kayo sa inyo yan, mga lods. Ano ba to? 3.4. Ito yung ating no, all-time high. 3.4. So, medyo malayo-layo palalakbayin, mga kapatid, no? Mga idol. So, ayun. Ayun yung news natin ngayon, mga lods. No? So, overall, siguro, dahil sa mga nangyayari kay Trump, sa mga post niya, nagkakaroon ng malaking FUD, no? Kaya nagkakaroon ng bentahan. No? Ang ganda talaga nitong na to. Parang kay Zeno talaga no?
So, ayun yung sa tingin ko kaya nag-drop. Pero mamaya madaling araw, ayun yung pinakaabangan natin mga Lodi. No, yung FOMC meeting na kung magkakat ba, mag-rate o magpo-pause mga idol, no? So, ayun yung aabangan natin. Naku, delikado yan mamaya. Nakaka-excite. No, delikado sa mga magti-trade. So, pwede kasing mag-cut yan, biglang mag-drop kahit na positive. Di ba? Pwede rin namang pag nag-negative, pwede mag-pump. So, ingat kayo, no? Sa hangga't maaari, huwag na kayo mag-trade eh. Pero syempre, mag-iiba pa rin talaga yung ako kasi mag-trade ako. Baka kasi sumabay ka ako kay Boss Robo mamaya. For sure, mag-trade yun. Tsaka eto, si Sotoy, no? Eto, I just had chikito to na to, mga Lodi, no? Sana nagkaroon tayo ng aral dito. No, kay Chikits. Huwag kayong basta-basta maniniwala, no? So, ayun lang. Yun lang yung ating news ngayong umaga. Sana medyo nasiyahan kayo sa news natin. So, kung medyo nasiyahan kayo, mag-like naman kayo ng ating video. At syempre, salamat sa mga meron ulit kasi nagbigay ng Gcash sa akin, no? Salamat po, mga idol, no? Shoutout sa ating mga OFW dyan, no? At syempre, sa mga gustong tumulong. Ayun, check nyo lang yung mga link dyan sa baba, mga idol, no? Sa mga nag-super thanks, thank you mga idol, no? Ayan, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up?